Sa loob ng 4 na magkakasunod na oras, 600 sundalong Romano ang nasasawi bawat minuto. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa paglusob, kundi mula sa isang komander na mas nauunawaan ang isipan ng kaniyang kaaway kaysa sa pag-unawa nila sa kanilang sarili. Ang hangin sa kapatagan ng Cannae ay bumibigat na tila isang pisikal na puwersa. 2 ng Agosto, 216 na taon. Bago ang Kristo at ang hanging Volturnus ay sumasabay sa pagsikat ng araw, umiihip ng mainit at magaspang sa lupain ng Apulia na walang mga puno. Nakatayo si Hannibal Barca sa isang bahagyang mataas na bahagi. Pinagmamasdan ang 86,400 sundalong Romano habang sinisimulan nila ang pagtawid sa Ilog Aufidus. Ang alikabok ay pumapailan lang sa mga nakakasakal na ulap habang ang mga sandalyas na may pako ay tumatama sa lupa ng may ritmo kung saan 6,000 kabayo ng mga mangangabayo ang nagdaragdag ng kanilang kulog sa ingay. Ang komander ng Carthage ay napangiti. Inilagay niya ang kaniyang 40,000 tauhan sa paraang ang hangin ay direktang umiihip sa mga mata ng mga Romano. Hindi ito aksidente ng kalikasan. Ito ay isang kalkulasyon. Naniniwala ang mga Romano na sila ay nagmamartsa patungo sa kanilang hindi maiiwasang tagumpay. Si Konsul Gaius Terentius Varro ang namumuno ngayong araw at tinitingnan niya ang kaniyang malalaking pormasyon ng may kumpiyansa ng isang taong hindi kailanman naunawaan kung gaano kadaling maging pasanin ang malalaking numero. Iniutos niya na itaas ang iskarlatang tunika sa itaas ng kaniyang tolda. Ang hudyat para sa labanan. Sa likuran niya, ang maingat na si Konsul Lucius Aemilius Paulus ay nakikipagtalo para sa pagkaantala, para sa pasensya, ngunit binaliwala siya ni Varro sa isang kumpas ng kamay. Ang Senado ng Roma ay humihingi ng dugo. Nawalan na sila ng 50,000 tauhan sa Ilog Trebia at lawa ng Trasimene. Pagod na sila sa estratehiyang Fabian, pagod na sa pag-atras at pag-ubos ng lakas. Gusto nila ang ulo ni Hannibal sa dulo ng isang sibat. Ang hindi alam ni Varro ay ang bawat desisyong gagawin niya sa araw na ito ay napauna na, nakalkula na, at ginamit na bilang sandata laban sa kaniya. Ang mga lehiyong Romano ay nakadeploy sa isang formasyon na napakalalim kaya mas mukha itong pambangga kaysa sa isang hukbo. Pinuno ng mga konsul ang gitna ng mga bagong recruit, ang mga hastati at prinsipes na ISIS na siksikan ang mga balikat, isinasakripisyo ang lapad para sa lalim. Intensyon nilang sumuntok ng diretso sa gitna ng Carthage sa pamamagitan ng purong lakas. 80,000 kalalakihan sa isang siksik na kulum. Nagpapatong-patong ang mga kalasag. Nakahugot ang mga gladi. Hawak ng mga kaalyadong Italyano ang kaliwang pakpak, habang ang mga maharlikang Romano at ang kanilang mga kabalyero ay sa kanan. Ang ilog ang nagbabantay sa kanilang kanang bahagi. Nakikita ni Varro ang lahat ng mayroon si Hannibal. Bawat posisyon, bawat sundalo. Ang pagiging hayag na ito ang tatapos sa kaniya. Dahil alam ni Hannibal ng eksakto kung ano ang gagawin ni Varro sa perpektong impormasyon. Sa kabilang panig ng parang, ang hukbo ni Hannibal ay bumuo sa isang hugis na hindi pa nakikita ng mga Romano noon. Ang gitna ay nakaumbok palabas, isang pabilog na gasuklay ng mga gaol na hubad ang dibdib at mga Kastilang may tunikang lino na nakayukod sa kaaway. Sa magkabilang panig, 2 blok ng mabigat na impanterya ng Libya ang nakatayo ng walang kibo, nakasuot ng nakuhang kagamitan ng mga Romano. Ang mga kabalyero ng Carthage ay nagkumpol-kumpol sa mga pakpak, 10,000 mga angabayo laban sa 6,000 ng Roma. Marami sa kanila ay mga Numidian, mga eksperto sa kaguluhan, mga lalaking nakasakay ng walang sapin sa likod ng kabayo na mayroon lamang mga sibat at kalasag, na kayang gawin ng isang umaatras na kaaway na maging isang nagkakagulong pulutong sa loob ng ilang minuto. Ang nasasakupan ni Hannibal na si Gisgo ay tumitig sa hukbong Romano at bumulong tungkol sa kanilang nakakatakot na bilang. Tumawa si Hannibal. Sa lahat ng malalaking bilang na iyon sa harap natin, wala ni isang tao na nagngangalang Gisgo. Ang kaniyang mga sundalo ay humalakhak ng malakas. Ang biro ay nagtatago sa bitag na inihahanda. Ngunit ang hindi nila alam ay ang tawang ito ay malapit ng malunod sa mga sigaw. Sa loob ng 15 minuto, magsisimulang mabuwal ang mga Romano, ngunit hindi sa paraang inaasahan ng sinuman. Tumunog ang mga trompeta habang sumusulong ang mga belites ng Roma.
naghahagis ng mga sibat sa mga taga-Baltak ng Balearic sa isang magulong labanan na nagtatago sa darating na kalupitan. Sa kanang pakpak, kung saan nagniningning ang mga piling maharlika sa pinakintab na baluti, ang mabigat na kabalyerya ni Hasdrubal, mga Kastila at Gallic ay naglunsad ng isang matinding pagsalakay. Nakulong sa pagitan ng ilog at siksik na impanterya, walang puwang para maniobrahin. Ang sagupaan ng kabalyerya ay nauwi sa isang brutal na pag-aaway. Ang mga lalaki ay naghihilahan mula sa kanilang mga kabayo, nagbubuno sa lupa sa isang paraang ilalarawan ng mga sinaunang tao bilang tunay na barbariko. Ang pagtatama ng bakal ay umaalingaw-ngaw sa gitna ng mga sigaw ng mga kabayo at ang talsik ng dugo sa maalikabok na lupa. Mabilis na nakuha ng kabalyerya ng Carthage ang itaas na kamay. Dinaig ang mga Romano sa loob lamang ng ilang sandali. Ang mga hanay ng Romano ay gumuho. Ang mga nakaligtas ay nagsitakas sa kaguluhan. Si Paulus, habang iniinda ang sugat sa ulo mula sa isang bato ng saltik, ay madilim na nagmamasid sa pagkakawatak-watak ng kaniyang kanang pakpak habang ang dugo ay tumutulo sa kaniyang bibig na may lasa ng tanso at asin. Determinado, sumakay siya patungo sa gitna upang tipunin ang kaniyang impanterya. Lubos na nalalaman na ito ay maaaring ang kaniyang huling tindig, bagaman nananatili siyang walang kamalayan sa katotohanan na ang kaniyang pagbagsak ay hahantong sa pagkamatay ng 80 senador kasama niya. Dala, ang sumasabog na bangis, ang pangunahing impanterya ng Roma ay bumangga sa gitna ni Hannibal, na tila isang gumugulong na pagguho ng yelo. 70,000 lehiyonaryo ang bumangga sa kapuspalad na linya ng mga Gaul at Kastila. Ang mga espada ay humihiwa sa laman at ang mga sibat ay tumatagos sa lino at balat. Ang mga Gaul, na hubad mula sa baywang pataas, ay nakita ang kanilang balat na kumikinang sa dugo at pawis, habang ang mga Kastila ay humahawak ng kanilang nakamamatay na mga falkata, mahusay na tumatabas sa mga kalasag ng Roma. Ang ingay ay nakakabingi, ang pag-uumpugan ng metal, mga sigaw ng kamatayan, at ang mga nagpapaniking sigaw ng mga opisyal na naghihirap na marinig sa gitna ng kaguluhan. Mag-subscribe na upang makita kung paano naging pinakamalaking sakuna sa militar sa kasaysayan ng Roma ang labanang ito. Unang oras, ang gitna ng Carthage ay umaatras, hindi sa takot, kundi sa mga kontroladong hakbang. Ang mga Romano ay sumugod pasulong, naniniwalang nananalo sila habang nakikita ang linya ng kaaway na gumuguho. Ang sugal ni Varro ay tila nagbubunga, at ang mga lehiyonaryo ay iniiwan ang kanilang mga pormasyon upang makipagsiksikan sa bahaging nabutas. Libo-libo ang pumasok sa isang hugis-B na bulsa. Nawawalan ng organisasyon habang nakikipaglaban para sa kaluwalhatian sa gitna. Ang pagkakamaling ito ay magiging napakamahal para sa kanila. Si Hannibal, sa harap ng pag-atras, ay tinitiyak na ang kaniyang mga hukbo ay umaatras ng maayos. Pinapanood niya ang mga Romano habang lalong nagsisiksikan, nagiging bitag sa isang magulong tumpok. Ang kanilang momentum ay tumigil, hindi dahil sa mga taga-Carthage, kundi dahil sa sarili nilang siksikan. Ang mga kalasag ay pumipiga sa mga likod at ang pormasyon ay nauwi sa kaguluhan. Ikalawang oras, ang araw ay lalong tumataas, nagpapainit sa mga metal na baluti na naging tila pugon. Ang temperatura sa loob ng isang tansong baluti ay umaabot sa 130 grado. Ang mga lalaki ay nagsisimulang sumuka dahil sa sobrang init. Ang amoy nito ay humahalo sa alikabok at pawis. Ang mga gilid ng Romano ay ganap na ngayong nakalantad. Sa magkabilang panig, ang dalawang malalaking block ng mabigat na impanterya ng Libya ay nanatiling hindi nagalaw, naghihintay. Ang mga Romano ay masyadong nakatuon sa umaatras na gitna, kaya nakalimutan na nila ang mga pakpak. Itinaas ni Hannibal ang kaniyang braso. Ang mga Libyan ay pumihit papasok at sumalakay. Ang tunog ng pagsalakay ng mga Libyan ay tila kulog na gumugulong sa bato. Sila ay mga veterano, mga lalaking lumaban sa Trebia at Trasimene, mga lalaking may kagamitang pinakamahusay na baluti ng Roma na kinuha mula sa mga nakaraang tagumpay. Bumangga sila sa nakalantad na mga gilid ng Romano nang may disiplinadong bangis. Ang mga lehiyonaryo sa mga gilid ay sinubukang lumingon, sinubukang bumuo ng isang bagong linya, ngunit wala ng puwang. Ang mga lalaki ay nagkakatisuran sa isa't isa. Ang mga kalasag ay nagkabuhol-buhol.
Itinatarak ng mga Libyan ang kanilang mga sibat sa mga puwang sa pagitan ng baluti, pinupuntirya ang mga lalamunan at kilikili. Ang dugo ay tumatalsik sa mga mukha. Ang mga lalaki ay nadudulas sa putik ng mga bituka ng kanilang mga kasamahan. Ang amoy ng metal ay naging napakatindi. Kasabay nito, inikot ni Hasdrubal ang kaniyang mabigat na kabalyerya matapos wasakin ang parehong pakpak ng Roma. Ang kaniyang mga mangangabayo ay lumitaw sa likuran ng Roma na tila isang pader na bakal, hinaharangan ang lahat ng takasan. Ang pagkubkob ay kumpleto na. 70,000 Romano ang nakulong sa isang lumiliit na bulsa na walang matatakbuhan. Ang mangyayari susunod ay magmumulto sa mga inang Romano sa loob ng 3 henerasyon. Ang kapatagan ng Cannae ay naging isang katayan ng tao. 3 oras. Ang bulsa ay lumiliit. Ang mga nasa panlabas na gilid lamang ng tumpok ng mga Romano ang makakalaban. Ang mga nasa gitna ay nakatayo at naghihintay sa kanilang pagkakataon na mabuwal. Ang mga lalaki ay nagdarasal. Ang mga lalaki ay umiiyak. Tinatawag ng mga lalaki ang kanilang mga ina, habang ang mga panlabas na hanay ay tinatabas. Ang mga nakaligtas ay napipilitang paliitin pa ang bilog. Ang ilang mga Romano ay sobrang siksik, kaya hindi sila mahulog kapag sila ay pumanaw. Nananatili silang nakatayo, hawak sa posisyon ng presyo ng mga buhay na katawan sa paligid nila. Ang mga pumanaw ay nakatayo sa gitna ng mga buhay, bukas ang mga mata. Ang dugo ay dumadaloy sa kanilang mga baluti. Ang mga skirmisher ng Carthage ay nagpapaulan ng mga sibat at mga bato ng saltik sa loob ng tumpok na puno ng target. Bawat bala ay nakakatama ng laman. Ang tunog ay walang hinto, ang tama ng bato sa bungo, mga sibat na tumatagos sa tanso, mga sigaw na walang katapusan. Ang mabigat na impanterya ng Libya ay nagtatrabaho sa paligid gamit ang mga espada at sibat, kasing sistematiko ng mga berdugo. Sila ay sumusugod, umaatras, at sumusugod muli. Ang ritmo ay naging mekanikal. Sinubukang sumuko ng mga sundalong Romano ngunit walang mekanismo para dito. Walang paraan upang makipag-usap sa gitna ng kaguluhan. Ang mga kamay na itinaas sa pagsusumamo ay sinalubong ng mga dulo ng sibat. Ang patayan ay nagpapatuloy. 600 kalalakihan ang nabubuwal bawat minuto. Bawat 60 segundo, isa pang 600 ama, anak, at kapatid ang tumitigil sa paghinga. 4 oras. Ang katatakutan ay umabot sa mga antas na hindi na kayang unawain ng tao. Ang ilang mga Romano, na nabaliw na sa init at sa katiyakan ng kanilang katapusan, ay naghuhukay ng mga lubak sa lupa gamit ang kanilang mga kamay at ibinabaon ang kanilang mga mukha upang sakalin ang kanilang sarili. Ang dumi ay pumupuno sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga butas ng ilong. Kinakamot nila ang lupa upang subukang lumayo sa realidad. Ang iba naman ay natagpo ang buhay na may putol na litid sa binti dahil nayapakan ng sarili nilang mga kasamahan, nakahiga na ngayon sa lupang basa ng dugo habang inilalantad ang kanilang mga lalamunan at nagmamakaawa sa kanilang mga berdugo na tapusin na ito ng mabilis. Pinagbibigyan sila ng mga taga-Carthage. Kung minsan, lumaban si Paulius sa gitna ng masaker, tumatanggi sa isang kabayo nang makiusap ang kaniyang mga opisyal na tumakas siya. Ang kaniyang mukha ay tila isang maskara ng dugo. Ang kaniyang bisig na may espada ay namamanhid sa pagod. Isang sibat ang tumama sa kaniyang dibdib, tumagos sa kaniyang baluti. Nabuwal siya sa gitna ng kaniyang mga tauhan, ang kaniyang dugo ay humahalo sa kanila sa alikabok. Si Servilius ay nabuwal sa tabi niya. 80 senador ng Roma ang nakahandusay sa parang paglubog ng araw. Ang buong politikal at militar na elite ng Republika ay naubos sa loob lamang ng isang hapon. Ang konstitusyonal na pamumuno ng Roma ay ipinapakain sa lupain ng Apulia. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Maaari bang nanalo ang Roma sa labanang ito sa ibang taktika? O sadyang masyadong perpekto ang plano ni Hannibal upang labanan? Si Varro, ang taong ang agresibong taktika ang lumikha ng sakunang ito, ay tumakas kasama ang 70 mangangabayo patungo sa lungsod ng Venusia. Ang kaniyang buhay ay nailigtas ng kaniyang kaduwagan. Ang kaniyang reputasyon ay hindi na kailanman makakabawi. Sa likuran niya, ang patayan ay nagpapatuloy habang humahaba ang mga anino sa kapatagan. Ang mga sundalo ng Carthage ay pagod na mula sa pisikal na pagtatrabaho sa pagpaslang.
Ang kanilang mga braso ay sumasakit sa pag-indayog ng mga espada. Ang mga paltos ay pumuputok sa kanilang mga palad. Ang ilan ay nagsisimulang bumagal, sumasablay sa mga hampas. Ang kanilang mga sandata ay bumabaon sa buto at kailangan nilang hilahin ito ng malakas. Sa mga puwang na ito, ilang libong Romano ang nagtagumpay na makalusot at tumakas sa papalalim na kadiliman. Kasama sa kanila ang isang 19 na taong gulang na nagngangalang Publius Cornelius Scipio. Tumatakbo siya sa mga parang ng mga nangabuwal. Maaalala niya ang bawat detalye ng araw na ito. Nang sa wakas, ay lumubog ang araw noong 2 ng Agosto. Sa pagitan ng 50,000 at 70,000 Romano ang nakahandusay sa parang. 6 na milyong libra ng laman ng tao ang lumalamig sa hangin ng gabi. Ang pinakamalaking hukbo na kailanman na ipadala ng Republika ng Roma ay nawasak na. Sa loob ng 3 panahon ng kampanya, nawalan ang Roma ng 1/5 ng bawat mamamayan na higit sa edad na 17. Isang mensahero ang pasuray-suray na pumasok sa Roma makalipas ang 3 araw, punong-puno ng dugo na hindi sa kaniya. Tumahimik ang forum. Pagkatapos, nagsimula ang mga sigawan. Maraming tao ang dumagsa sa mga kalye, humahagulgol at pinupunit ang kanilang mga damit. Kinakamot ng mga ina ang kanilang mga mukha. Ang Senado, sa desperasyong payapain ang mga Diyos, ay gumawa ng pinakahindi Romano na kilos na maiisip. Inilibing nila ang 2 Griego at 2 gaol ng buhay sa Forum Boarium, 1 lalaki at 1 babae sa bawat isa. Sakripisyo ng tao. Ang mga biktima ay sumisigaw, habang ang mga pari ay nagpapala ng lupa sa ibabaw ng kanilang mga mukha. Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa forum hanggang sa ito ay nawala. Ngunit pagkatapos ay may ginawang nakakabaliw ang Senado. Ipinagbawal nila ang pampublikong pagluluksa pagkatapos ng 30 araw. Ilibing ang inyong mga pumanaw, ang sabi nila. Pagkatapos ay humawak ng espada. Ang Roma ay hindi mababasag ng pighati. Ang mga batang lalaki na kasing bata ng 17 ay tinawag. Ang mga bilanggo ay pinalaya at binigyan ng sandata. Ang mga alipin ay pinalaya at isinama sa hukbo. Ang mga kinakailangang ari-arian para sa serbisyo militar ay binuwag. Ang bawat taong may kakayahang lumaban ay binigyan ng papel sa pagsisikap sa digmaan. Ito ang dahilan kung bakit naiiba ang Roma. Ito ang hindi naunawaan ni Hannibal. Ang Roma ay hindi lumalaban para sa isang hari o isang dinastiya. Lumalaban ito para sa isang ideya. Ang republika, ang kaisipan na ang mga mamamayan ay namamahala sa kanilang sarili sa pamamagitan ng batas at ibinahaging sakripisyo. Inubos ni Hannibal ang mga senador at maharlika, ngunit ang mga institusyon ay nananatili. Bagong mga konsul ang inihalal, bagong mga hukbo ang binuo. Ang makina ay patuloy na gumagana kahit na ang mga bahagi nito ay pinapalitan. Ang halimaw ay lalong lumalakas habang dinuduguan. Ang mga pangunahing kaalyado ay tumalikod. Ang mayamang lungsod ng Capua ay lumipat ng panig, nag-aalok kay Hannibal ng base sa Timog Italia. Si Philip ang ika-5 ng Macedon ay nangako ng kaniyang suporta sa Carthage. Ang komander ng kabalyerya ni Hannibal na si Maharbal ay nagmungkahi ng agarang pagmartsa sa mismong Roma. Ibigay mo sa akin ang kabalyerya at sa loob ng 5 araw, ikaw ay kakain sa Kapitol. Ngunit tumanggi si Hannibal. Wala siyang mga kagamitan para sa pagkubkob. Ang kaniyang mga linya ng supply ay masyadong mahaba. Ang mapait na tugon ni Maharbal ay umaalingaw-ngaw sa kasaysayan. Alam mo kung paano manalo, Hannibal, ngunit hindi mo alam kung paano ito gamitin. Tumanggi ang Senado na makipag-ayos. Tinanggihan nila ang mga alok na kapayapaan ni Hannibal. Tumanggi silang tubusin ang kanilang mga nahuling sundalo. At idineklara silang mga duwag. Sa halip, kinilos ng Roma ang buong lipunan nito para sa isang todong digmaan. Bawat pandayan ay gumagawa ng mga espada. Bawat sakahan ay nagpapakain ng mga sundalo. Bawat mamamayan ay naging bahagi ng makina ng digmaan. Nanatili si Hannibal sa Italia sa loob ng 13 pang taon pagkatapos ng kanay. Nananalo sa mas marami pang labanan, winawasak ang mga kanayunan. Hinihiwalay ang Roma sa mga kaalyado nito. Gayunpaman, hindi niya kailanman nakamit ang mapagpasyang tagumpay na pipilit sa pagsuko ng Roma. Ginamit ng mga Romano ang estratehiyang Fabian na minsan nilang pinagtawanan, iniiwasan ang malalaking labanan. Ginagambala ang mga linya ng supply ng Carthage.
Dahan-dahang inuubos ang hukbo ni Hannibal. Tumanggi silang bigyan siya ng isa pang kanay. Ang punto ng pagbabago ay dumating ng magbukas. Ang Roma ng ikalawang larangan sa Hispanya, inaatake ang teritoryo ng Carthage habang si Hannibal ay nakulong sa Italia. Ang batang si Scipio, ang nakaligtas sa kanay, ang namuno sa kampanyang ito. Siya ay 25 taong gulang at namumuno sa isang hukbo dahil ang bawat mas nakatatandang general ay pumanaw na. Pinag-aralan niya ang mga taktika ni Hannibal ng husto. Naunawaan niya na ang paraan ng pakikidigma ng Carthage ay umaasa sa psikolohikal na manipulasyon kasing dami ng pisikal na puwersa. Sa labanan ng Ilipa noong 206 na taon, bago ang Kristo, gumamit si Scipio ng isang baligtad na kanae. Inilalagay ang kaniyang pinakamalakas na hukbo sa mga pakpak at ang pinakamahina sa gitna. Pagkatapos ay kinubkob ang hukbo ng Carthage gamit ang parehong dobleng pagkubkob na ginawang perpekto ni Hannibal. 15 taon pagkatapos ng kanae, hinarap ni Scipio si Hannibal sa labanan ng Zama noong 202 na taon bago ang Kristo. Ginamit ng mag-aaral ang sariling taktika ng guro laban sa kaniya. Nanalo si Scipio. Natalo si Hannibal. Ang perpektong labanan ay hindi nagbibigay ng garantiya para sa isang perpektong digmaan. Nanalo si Hannibal sa perpektong labanan at nawala pa rin ang lahat. Ang ningning ng taktika ay hindi kayang talunin ang kabiguan ng estratehiya. Ang kaniyang hukbo ay naiwan sa teritoryo ng kaaway, malayo sa mga dagdag na tropa. Hindi kayang panatilihin ang isang mahabang kampanya. Ang Roma, sa kabila ng pagkawala ng daan-daang libong mamamayan, ay nagtataglay ng isang bagay na wala ang Carthage, estratehikong lalim. Ang populasyon ng Romano ay mas malaki, ang agrikultural na base ay mas malawak, ang network ng mga alyansa ay mas matatag. Kayang sumipsip ng Roma ng mga sakuna at magpatuloy sa pakikipaglaban. Ang Carthage ay hindi kaya. Ang aral na ito ay umuulit sa buong kasaysayan. Ang militar ng Alemanya sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nakamit ang nakakamanghang taktikal na tagumpay sa mga unang taon, kinukubkob ang mga hukbong Sobyet sa mga operasyong inspirasyon ng Kanae. Gayunpaman, ang mga tagumpay na ito ay hindi nakapigil sa huling pagkatalo dahil ang Unyong Sobyet ay nagtataglay ng estratehikong lalim upang ipagpalit ang espasyo para sa oras. Ang taktikal na katalinuhan ay dapat ikasal sa estratehikong realismo o ito ay magiging isang palabas lamang. Ang halaga sa buhay ng tao sa Kanae ay umalingaw-ngaw sa lipunang Romano sa loob ng maraming henerasyon. Bawat pamilya ay may nawala. Ang trauma ay muling humubog sa kulturang Romano. Ginawa itong mas madilim, mas militaristiko, mas nahuhumaling sa disiplina at kaayusan. Ang republika na lumitaw mula sa mga digmaang Punik ay mas matigas, mas malamig, mas mahusay sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ang pundasyon kung saan itatayo ang imperyo. Pinanday ng Kanay ang Roma upang maging bakal. Pagkatapos ng Zama, tumakas si Hannibal mula sa Carthage upang iwasan ang paghihiganti ng Roma. Ginugol niya ang kaniyang mga huling taon bilang isang palaboy na tagapayo sa iba't ibang hari sa silangan. Hinanap siya ng mga Romano nang walang tigil. Hindi nila mapatawad ang taong muntik nang tumapos sa kanila. Sa loob ng 20 taon, hinabol nila siya sa buong Mediterranean. Tumakbo siya mula sa isang lungsod patungo sa isa pa, laging isang hakbang ang nauuna, hanggang sa hindi na. Noong 183 na taon, bago ang Kristo, si Hannibal ay nakorner sa Bithynia. Pinalibutan ng mga ahente ng Roma ang bahay kung saan siya nanunuluyan. Naririnig niya silang naninipa ng mga pinto sa dulo ng kalye, naghahanap sa bawat silid. Siya ay 64 na taong gulang na. Siya ay 40 taon nang tumatakbo simula noong Kanay. Ang bote ng lason ay mainit sa kaniyang palad. Ang isa sa kaniyang mga bodyguard ay nagmakaawa sa kaniya na subukan ang bintana, na tumakbo muli ng isa pang pagkakataon. Ngumiti si Hannibal sa paraang ngumiti siya noong umaga ng Agosto sa kapatagan ng Kanay. Binuksan niya ang bote. Gumaan na ang pakiramdam ng mga Romano mula sa pagkabalisa na matagal na nilang nararanasan dahil iniisip nilang sinusubok nito ang kanilang pasensya na maghintay para sa wakas ng isang matandang lalaki. Uminom siya. Mabilis na gumana ang lason. Ang pinakadakilang general ng sinaunang mundo ay pumanaw ng mag-isa sa isang banyagang lupain.
Hinuli na parang hayop ng bansang muntik na niyang wasakin. Ang pait ng pagtatapos na ito ay nagpapakita ng mas malalim na kahulugan ng kanay. Nakamit ni Hannibal ang perpektong labanan, ang walang kamali-maling taktikal na pagsasagawa na pangarap ng bawat general. Ngunit hindi ito sapat. Ang katalinuhan sa militar ay hindi kayang magbayad para sa estratehikong kawalan. Ang realisasyong ito ay nagmumulto sa kaisipang militar simula noon. Pinag-aaralan ng mga komander ang kanay upang maunawaan kung paano makamit ang taktikal na pagiging perpekto, ngunit pinag-aaralan din nila ito upang maunawaan ang mga limitasyon ng taktikal na pagiging perpekto. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, ang kanay ay nananatiling huwaran ng labanan ng paglipol. Ang taktikal na obra maestra na pinag-aaralan ng bawat general at iilan lamang ang makakagaya. Ang German Field Marshal na si Alfred von Schlieffen noong huling bahagi ng ika-19 na siglo ay naging nahuhumaling sa muling paglikha ng kanay sa isang kontinental na saklaw. Ang kaniyang plano para sa unang digmaang pandaigdig ay nabigo. Nagtagumpay si General Norman Schwarzkopf sa Gulf War noong 1971 gamit ang isang mabilis na pag-atake sa Iraq na umaalingaw-ngaw sa dobleng pagkubkob ni Hannibal. Ang teknolohiya ay nagbago mula sa mga tansong espada patungo sa mga precision-guided na misil. Ngunit ang pinagbabatayang heometriya ng paglipol ay nananatiling magkapareho. Ang aral ng kanay ay nananatili sa modernong panahon bilang isang babala na ang higit na dami ay walang halaga laban sa higit na talino na kayang manipulahin ang layunin at konteksto ng labanan. Hinarap ni Hannibal ang isang hukbo na halos doble ang laki sa kaniya, na binubuo ng mga lehiyonaryong Romano na isa-isang kabilang sa pinakamahusay na impanterya sa sinaunang mundo. Gayunpaman, winasak niya sila ng lubusan kaya nahihirapan pa rin ang mga historiador na makahanap ng sapat na metapora para sa pagiging ganap ng tagumpay. Dinala ng mga Romano ang 86,400 kalalakihan sa parang. Marahil 15,000 lamang ang nakaligtas. Ang mga modernong militar ay nagtataglay ng hindi pa nagagawang pagiging hayag, mga imahe mula sa satellite, pagmamanman ng drone, real-time na komunikasyon. Gayunpaman, ipinapakita ng kanay na ang kabuuang pagiging hayag ay hindi proteksyon laban sa isang komander na nauunawaan ang mga cognitive biases. Nakikita ni Varro ang buong hukbo ni Hannibal na nakadeploy sa harap niya. Ang impormasyong ito ay hindi nagligtas sa kaniya dahil naunawaan ni Hannibal kung ano ang gagawin ni Varro. Dito, ang pagiging hayag ay hindi proteksyon, ito ay pain. Namanipula ni Hannibal ang agresyon ng Romano, ang karangalan ng Romano, ang paniniwala ng Romano sa kahigtan ng impanterya. Ibinigay niya sa kanila ang eksaktong gusto nila, isang direktang labanan, gitna laban sa gitna, masa laban sa masa. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanilang momentum upang wasakin sila. Ang katalinuhan ay wala sa panlilin lang kundi sa pag-unawa. Ginawa niyang kahinaan ang kalakasan ng Roma. Ginawa niyang angkla ang kanilang laki. Ginawa niyang bitag ang kanilang agresyon. Ginawa niyang piring ang kanilang kumpiyansa. Ang mga buto ng mga lehiyonaryo ay matagal nang humalo sa lupa ng Aufidus. Ang mga lokal na magsasaka ay paminsan-minsan pa ring nakakakuha ng mga barya ng Roma at mga piraso ng kinalawang na metal kapag binubungkal nila ang kanilang mga bukid. Ang kapatagan ay tahimik na ngayon, nakalaan para sa trigo at mga taniman ng oliba. Ngunit noong 2 ng Agosto, 216 na taon bago ang Kristo, ito ang puok ng pinakamalaking pagkawala ng buhay sa loob ng isang araw sa sinaunang kasaysayan ng militar. Ang kanae ay nananatili dahil ipinapakita nito na ang pakikidigma ay sa huli ay tungkol sa pag-iisip. Ang mga sandata, baluti, at bilang ay mahalaga, ngunit ang mga ito ay pangalawa lamang sa pag-unawa. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga kadete sa mga akademya ng militar ay pinag-aaralan pa rin ang kanay sa forensic na detalye. Ang mga taktika ay maaaring sinauna na, ngunit ang prinsipyo ay walang hanggan. Ang komander na nauunawaan ang isipan ng kaaway ay kayang talunin ang anumang bentahe ng lupain, teknolohiya, o bilang.
Paano mo ipagtatanggol ang iyong sarili laban sa isang kaaway na mas nauunawaan ka kaysa sa pag-unawa mo sa iyong sarili? Paano mo lalabanan ang isang plano na napakaganda kaya ang sarili mong mga kilos ay naging sandata laban sa iyo? Paano ka makakaligtas sa isang sakunang pagkatalo at gagawin itong huling tagumpay? Ang mga katanungang ito ay nananatiling kasing importante ngayon gaya noong 216 na taon bago ang Kristo. Iyan ang dahilan kung bakit ang labanang ito na ipinaglaban gamit ang mga espada at sibat sa isang maalikabok na kapatagan sa Timog Italia ay mahalaga pa rin sa panahon ng mga drone at cyber warfare. Ang pag-unawa ay tumatalo sa teknolohiya. Ang sikolohiya ay nangingibabaw sa bilang. Ang estratehikong pasensya ay nagtatagal kaysa sa taktikal na katalinuhan. Ang mga katotohanang ito, na isinulat sa dugo ng Romano noong 2 ng Agosto, 216 na taon bago ang Kristo, ay nananatiling totoo ngayon gaya noon. Ang mga pumanaw sa kanai ay nag-iwan ng karunungan na binili sa pinakamataas na halaga, mga aral na natutunan sa pamamagitan ng pagdurusa na walang anumang teoretikal na pag-aaral ang makakagaya. Bawat komander simula noon ay naglalakad sa anino ng kaalamang iyon, hinubog ng isang labanang hindi nila kailanman nilahukan, natututo mula sa isang halimbawa na idinadalangin nilang hindi na nila kailangang ulitin. Kung ang kwentong ito ng pinaka-perpektong bitag sa militar sa kasaysayan ay nagbigay sa iyo ng bagong pananaw sa estratehiya at sa kalikasan ng tao, pindutin ang subscribe button upang hindi mo mapalampas ang aming susunod na malalim na pagtalakay sa mga labanang humubog sa sibilisasyon. Mag-iwan ng komento kung aling makasaysayang labanan ang nais mong talakayin namin sa susunod at ibahagi ang video na ito sa sino mang mahilig sa kasaysayan ng militar. Salamat sa panonood.